Karong buntaga, I'd like to give to you the second installment of our series, Marriage in the Eyes of God. This is the part 2 series, and wala ko nagawali ini mga kaigsunan or anything about love sa Pebrero tungod kay kini Valentine's Day. Amen? Wata nagawali ni ana tungod kay Valentine's Day. Love is not in February. It is in John 3:16. Amen. Mo usahay siguro makabantay mo nga dili kaayo daghan ang atong mga messages on marriages or sa mga couples, pero atong giatol niini tungod kay dinhi nga bulan receptive kaayo ang mga katawhan, bahin sa gugma og nga gani daghang mga pakasalpod panahon sa Pebrero tungod kay matud pa nila kuan kuno kini sa gugma kining Pebrero mga kaigsunan. Amen. All right. But let me tell you, brothers and sisters, na ang kaminyoon dili siya nagatanaw sa bulan. Amen. O nagatanaw siya sa Ginoo. So, ako kamong hangyoon sa pagtindog, basahon na to ang Colossians 3:18 to 19. I promise you that last Sunday I will speak on the roles of marriage. And karon ang panahon nga ato kanang pamalandungan mga kaigsoon. Verse 18 to 19. Let's read together. Wives, submit yourselves to your husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Let's read again. Wives, submit yourselves to your husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong palihog manglingkod. Ang kaminyoon mga kaigsunan mo, isa sa mga highlights sa kinabuhi sa usa ka tawo. Gani dako kayo ang preparasyon sa isa ka tawo nga magminyo o nagplano nga magminyo nini, mao na nga ilaha kini nga gipreparahan og maayo. In fact, inguna kini ka importante mga kaigsunan nga gusto nila nga mahimong perpekto kini, and they wait for the right timing and the right person. Can I hear an amen? Og mao kini ang hinungdan mga kaigsunan nga ang tao pagkaslo na gani bunggag yun. Apan ang problema, daghan mga tao nga mao ni ang ilang nasa ilang hunahuna nga makabaton sila ko sa ka perfect nga kasal o usab makakuha sila perfect nga partner, perfect nga right person. Pero I want to show you something on the screen. Sa sige niyang hulat-hulat. Kalabira na lang siya. Sa ako nang gikasulti last Sunday nga kini nga message di lang ni para sa mga minyo karon. Og para kini sa mga dalagag ulitaw nga moabot man gyud ang panahon nga maminyo. So para usab kini kaninyo. All right? You may see diha sa picture mga kaigsunan na sa dugay hulat niya wa gyud moabot. But let me tell you something. There is no sense of waiting for the right or the perfect person. There is no sense. Or the perfect woman, because there is none. There is no perfect woman or there is no perfect man. You will be married to an imperfect man or woman.
That is the fact. But if you are married right now and under the circumstances, God was the center of your marriage, dili perfecto ang imong wife, dili perfecto ang imong husband, but you are perfect for each other because it is God's will for both of you. So if you are married today, your spouse is the perfect one for you. So kung tapad nimo saying na siya, you're my perfect one. There is no perfect person, but there is perfect word of God. O kining perfect nga pulong sa Ginoo, mga kaigsunan, kung nagapangita ka og strong relationship, nagapangita ka og strong partnership, strong marriage, you always go to the perfect word of God. Tungod kay dinha nimo makita mga kaigsunan ang tinuod gyud og taliwala sa pagka-imperpekto sa usag-usa, diha niyo makita ang kabubuton sa Ginoo nga may magdala og kaharuhay o kalig-on sa inyong mga kaminyoon. Amen ba mga kaigsunan? And sa pulong sa Ginoo atong gibasa karon, makita nimo nga dunay usa. Nagpasalamat ang Ginoo maghatag natog 12 ka pamaagi o 12 ka sugo unsaon nato nga mahimong nindot ang atong mga kaminyon. Sa babae, usa lang ang gihatag sa Ginoo. Amen. Sa mga babae, wa ba malipay nga usa lang ang gihatag sa Ginoo niyong sugo? Gusto mong daghan? Sa mga lalaki sa duwa siya naghatag og 16 ka buok. Hatag lang siya usa. And I believe that God made this so simple so that we cannot have any excuses why our marriages are not strong and are not striving, ladies and gentlemen. And so, here are the rules of a marriage made in heaven. Mga role sa matag-usa, sa asawa, apoy role, o sa bana, aduna po'y role. Okay. For the wives, there is only one word. And that is what? Murag lisod man isulti sa mga babae. O sa nga word, kini ang para sa mga babae? Submit. Dako kay ngisi sa mga lalaki, mga kaigsunan. But studies are showing that there are so many people, in fact, most women, they react negatively to this word, submit. To many of them, they associate these words to slave, being inferior, or a doormat. Para nila, kung musabmitar ka, mura ka na o iyang ulipon o doormat. Gani, dunay usa ka survey nga gihimo niadtong 1998 and it shows that 69% of the responders, they disagreed on the statement, wives should graciously submit to the servant leadership of their husbands. 69% disagreed with that statement nga mga asawa kinahanglang mopailalom sa servant leadership sa ilahang mga bana. I believe, ladies and gentlemen, nga ang opposition, ang ilang disagreement ini nagagikan kini sa misunderstanding of what biblical submission is all about. I tell you this, wala ka gihimo sa Ginoo nga babae aron tamak-tamakan, wa ka gihimo sa Ginoo aron mahimong inferior sa lalaki. Gihimo ka sa Ginoo nga aduna kay pinasahi nga role sa kinabuhi sa kaminyoon. Amen ba mga igsoon? So, niya ang truth about submission. Unsa man ang kamatuoran bahin sa true submission. Number 1, submission does not mean that women are inferior to men. Are you listening? Dili mo inferior sa mga lalaki. Amin ba mga babae? Mga nanay o mga asawa? Ang 1 Peter 3:7 nag-ingon that men are to honor their wives
because they are the weaker partner. Wa na nagpasabot og inferiority. Nagpasabot lang na ang mga kaigsuonan, ang ginapasabot ni Paul, nga as far as physical strength, women are inferior. Abot pasabot niya na, nga kung magbunong braso mo sa imong bana, dako ang chance nga di gyud ka kadaog, tungod kay ang lalaki, matud nila, mas ang ilahang muscle density, mas taas, ang ilang lungs, mas dako, ang among lungs di ay, nalimot ko nga laki man ko. Among lungs, mas dako, mga kaigsunan, ang among mga bone density, muscle density, mas dagko. Mo na nga, as far as physicality, chances are, men are superior in that area. Pero wala na nagpasabot, mga kaigsunan, nga sa tanang aspeto, inferior ang babae. In fact, daghang mga bagay sa kinabuhi nga mas superior ang mga babae. Oy, murag hilom raman kaayo mo mga kaigsuonan. Murag mo oyon, murag dili. Let me show you some studies. Ang ikalima, ako ang gidugang na mga igsoon. Alright, number 1, while women tend to be more emotional, studies show that they are more stable than men in the long run. Ang mga babae daw, mas stable emotionally. Hilakon, pero talagsara makita nimo nga mag-wild sa dalan. Hilakon, pero dili itong manghagit og buno. Mas, ang lalaki, mas dili stable as far as emotion is concerned. Number 2, there are more men in the mental institutions than women. Bot pasabot, daghang nangabuang ang mga laki kaysa mga babae. You see, sa physical strength, medyo tagilid ang babae niya na ay mga wrestler lang siguro nga makapildig pila ka mga lalaki, pero you know, majority dili gid sila kadaog sa mga lalaki as far as physical faculties are concerned. Number 3, there are many more male alcoholics or drug abusers than women. Mas daghang involved sa drugs, mga addicts, o daghang mga palahubog na lalaki kaysa mga babae. You know, testamento po na sa emotional, you know, quotient sa mga babae tungod kay huna-huna nila nga ano man nga maghubog-hubog man o dito magpakita o kanang, imagine mo na makita nimo na kanang laking maglakaw-lakaw sa dala niya tapos magsugod og kanang hukas-hukas then makita nimo magginaksanay puro lalaki. Number 4, women live longer than men. O karon pa mo, tungod kay daghang mga lalaki naa sa military, you know, naa sa mga lisod nga mga trabaho, mga bugat nga mga trabaho, mga stressful nga mga trabaho, unya may mga bisyo pa, mo na nga kasagarang mga babae, they live longer than men. And number 5, this is mine, seems to me that women are smarter than men. Ayaw sag-celebrate diha, kawa pamahuman. Doon na bitay mag-asawa, nag-away sila, o ang bana kay mahilig lagi mo daot sa iyahang asawa, giingnan niya nga, kabalo kaday, nagmahagi ko ng minyo nimo. Ngano man dong, bugo man kaday. Unsa ko? Bugo. Unsa? Bugo ka. Minus imong pangutok. Nibalos ang asawa, ingon siya, mas bugo ka dong. Unsa? Bugo ka na, bungol pa. Ingon ko, mas bugo ka. Ngano man? Tungod kay, kung bright ka pa, ngano ako may mag-asawa. Pero ang purpose na ini mga kaigsoon nga mensahe, dili nga i-compare na to ang mag-asawa because that's not the purpose of the Apostle Paul. The purpose is for us to understand that we have different roles in marriage. And if we, by the grace of God, follow those roles, ang atong mga kaminyoon mas mahimong ligon, glorifying sa Ginoo, o muhatag kinig positibong epekto sa atong mga kabataan. And so, once and for all, ingon sa Galatians 3:28, there is neither Jew nor Greek,
slave nor free, and look at this, male or female, for you are all one in Christ. In Christ and in the eyes of the Apostle Paul, women and men are the same. They are in equal platform before the eyes of God. The only thing is that they have different roles. Wives are to submit. Because leadership is very important in every aspect. Asa man kakakita mga kaigsunan o mga community nga walay leadership. Bisan mga isda, aduna sila leader. Are you following? Mga mananap, aduna sila leader. Adto ka sa mga companies, dili pwede mag-exist ang mga companies kung walay leader. Bisan ng barko nga biyahe, aduna na leader, aduna kapitan. Unsaon na lang kung puro sila piyon diha. Magtuyok-tuyok lang ng barko. Sa mga kumpanya, aduna sila mga CEO, aduna sila mga leaders. Sa simbahan, aduna mga leaders. Are you following? How much more pa sa pinaka-importante mga kaigsuonan nga segment sa society ug mao kana ang family, kinahanglan adunay usa ka leader. Dili pwede nga duha sila ang mahimong leader. Do you understand? And that's why God established the man to lead the family. It's his role. Wala nagpasabot nga mas taas siya sa babae tungod kay Bible. The Bible says that they are one in Christ. And I'm on top of we are one in Christ if it is your husband. Amen. Only the roles are different. Of course, daghang diferensya sa mga lalaki o babae, pero ang role nila mga kaigsunan may pinaka-importante. May nag-ingon nga kumusulod kuno ka sa bathroom sa mag-asawa, makita nimo nga sa lalaki doon na lang sa tulo ka butang ang panag-iyahan ana nga bathroom. This is according to studies, okay? Anak ko nga bathroom sa lalaki tulo lang ka butang, pero sa babae 337. Oh. Amot nga nun di mo to ang uban. So, submission does not mean that women are inferior to men. Secondly, submission is not blind obedience to an ungodly husband. Now here is where the demarcation is drawn. If there is abuse, that's a different thing. Because God has not created you to be a punching bag. Kamo mga babae, naminaw ba kamo mga babae, mga kaigsuonan? Ang konteksto sa giingon nga submission sa asawa, mga kaigsuonan, makita nimo sa verse 18. As it is fitting in the Lord. Fitting diha sa Ginoo. Kinahanglang ilalom sa Ginoo ang inyong kaminyoon ug ikaw mosunod sa imong husband under those circumstances. But kanang abuse na ay mga babae usahay nga bisag ginakulata, ginabunog na sa ilahang mga bana under the pretext of submission, nagpabilin lang sila sa maong relationship. And I believe is the Lord. Mga lalaki, ayaw in tao ninyo pasakiti ang inyong mga asawa. Wala may tingog mga lalaki. Kaya makagaba na yung mga babae. God will deal with you if you lay hands, except for love, except for affection, except for showing, love to your wife. Diha nimo iano ang imuhang kamot sa imuhang wife, but not to abuse them, because submission is all about coordination and cooperation. You understand mga kaigsunan? And kung ikaw babae nga battered ka, abused ka, it's not God's will for you, nga naani anang maong relationship. Are you listening? You need to have a help. Dili lang ka mag-stay niya ng maong abusive nga relationship, because listen, you are God's child first before you are a married person.
anak ka sa Diyos, and the Bible is very clear about abuse. Are you listening? Submission is not about subjecting your life, your body to danger and brutality. That's not submission. Are you listening? Ug ang problema diri sa Pilipinas, uso kay ni tingala kadaghang mga asawa nga mga ginabunog sa ilang mga asawa, mga bana, bisan usahay mga Kristohanon pa. At least ang ilang mga pangalan mga Kristohanon kay kinsa may Kristohanon nga laki nga mamunog sa iyang asawa. Murag delikado ning hiloma da, murag o kaangay aning hiloma ni. Kung naa maingon ni ana, you need counseling. Labi na sa bana, because it's not God glorifying kanang si relationship nga dunay mga inana nga pagpanakit. Are you listening? Mga kaigsunan. Praise God. Number 3, submission is an attitude that acknowledges that the husband is the spiritual leader of the marriage. It is an acknowledgement nga ang husband is the leader of the family. That ang attitude mga kaigsunan sa usa ka asawa mao nga nisubmitar siya tungod kay there is one person instituted by God to be the leader of that house. And that is not the woman. It is the man. Are you with me? Mao kining institution nga gihimo sa Ginoo alang kanato. So when you submit, you are allowing your husband to lead your family. You're allowing your husband the spiritual leadership sa imuhang panimalay. Bisan pa og ikaw tong mas smart. Bisan pa kung ikaw tong mas bright. God has not granted to women the leadership of the house. It has been given to the man. Mao na nga kung dunay challenge niini, kung dunay garbo sa asawa niining mao nga butang, ug dunay paghagit niya ng mao nga leadership, that's where trouble starts in the family. Og makita kini sa mga kabataan, og sa ilang pagdako, ma-replicate nila, ma-duplicate nila ng mga problema sa ilang mga sa inyong panimalay because what children see, children do. Are you listening? So if you're a wife listening to me this morning, submission is when you allow your husband to lead your family, your marriage. The word submit is actually a military word here nga gisulti ni Paul mga kaigsunan. Ang picture niini mga kaigsunan usa ka mga soldier nga nag-line up and there was one who was commanding them. Mao kana ang picture mga kaigsunan, and that's why I would say nga ang husband should be the commanding leader of the house. O gani, ma-picture ni mo kini nga pananglitan doon ay usa ka second lieutenant. Alright? Unya doon ay sarhinto. Nagsugo ang sarhinto, ang lieutenant. Mao na buhato nato. Unya kining sarhinto, eksperensyado kay siya. Nakabalo siya nga murag may sayop. Ang sugo sa iya nga lieutenant. O sa buhato niya, murebelde ba sa iyahang lieutenant? No, kung wise siya nga sarhinto, iyahang isulti sa iyang lieutenant nga, lieutenant, medyo dili ko mo rebelde nimo. Pero may problema ning ato ang sudlan karon. Sa akong eksperyensya, kani ang mas maayong himuon. Nakig-coordinate siya, nakig-cooperate siya, o nakiglaygay siya sa Ilonggo pa. Si tawag niya na. Nakig-discuss siya sa iyahang lieutenant. O kung ang lieutenant pod, gahi og ulo, nga dili maminaw niya ng there is a chance nga
kana nga mga soldier would be in trouble. Are you listening? So, same sa family. Ang husband, kung makita sa asawa nga, oy, murag mali ni iyang decision, tawag ko ni mga husband, come on, let's talk together. Ang husband po, kabalusad ka nga, pwede kang masayop. Amen ba? Pwede kang masayop. In fact, daghan sa atong mga decision sa atong kaminyon, atong sayop. Di mo amin, amin na gani si pastor, kabo pa. Atong sayop. Ang mga husbands. Mona, it's good that you come together and talk together and reason together. Amen. Pag may mga heavy nga mga decision nga himuon sa panimala, you talk together. That's the reason that why you're married, you talk together, you communicate together, and find the best decision for the family and for the children. That's how great marriages are made. They talk together. There should be great communication in that marriage. Amen? But ultimately, the decision has to be made by the husband. Why? The wife allows him. Bisag iya hapang decision ang natuman. Bisag sa wife pa. Ingon ng husband, mo na akong decision. Tanaw sa siyang asawa. Kidat siyang asawa. Recognize nga actually, gikan to sa asawa, bali ang iyang decision. Ang asawa nga decision may pinakatama. Pero siya, mo na akong decision. Ingon po ng asawa, amen. It's good for the family. Naminaw ba mo ka mga kaigsunan? And so, let me say something to the wives. Wives, you may be smarter, brighter, and better than your husband, but God has established him to be the leader of your house. It would be better for you spiritually and for your family if you allow him to lead your house. It's about your attitude. Can I hear an amen? It's about your attitude as the wife, mga kaigsuonan sa inyuhang kaminyoon. Di na ako malimtan to, ginashare na ako kanunay dinhi. Atong usa ka nanay nga pagka-born again ako, na ila-ila na ko siya, ko pagkanindot nga nanay ni siya, tigulang na tong panahon na senior citizen na siya. And para na ako siya ang pinaka-agho, pinaka-humble, pinakabuotang nga nanay sa mga WM atong nga simbahan, sa among simbahan. Ang iyang husband wala pa maluwas. O ang kapangit tungod kay kauban ako sa trabaho ang iyang husband. Inigtuyok sa ligid sa among sakyanan, magsugod ng inom. Sugod na og kanang mga bisyo-bisyo. Ilado siya nga, marumbado, ilado siya nga isog, ilado siya nga palahubog. Dito rin ako nahibala ng ilang full testimony sa dang na born again ko, nasulod sa simbahan nga naa dito si nanay. Dito na ako nahibalaan nga kada uli deng hubog ni tatay. By the way, 14 anyos niyang giampuan ni si tatay. 14 anyos. Kada uli nga hubog, iyang ilisan, bisag hagok kayo, iyang tapuhan og init. Ang ubang mga asawa, lami, yung kay bubuwag init tubig, pero siya, unya tapos ilisan siya, ilisan o gano'n, niya pagkahuman inigmatan niya, nainit ka kapi, nainit na sampurado nga pagkaon para maulian, unya wag yung kakadong, wa po siya hiluoy siyang asawa. O mauna testimony nga na-share. O matod pa sa ni tatay nga, ang di niya maagwanta ang kabuutan sa iyang asawa. Ngano nga taliwala sa iyang pagkatampalasan, ingon ang attitude sa iyang asawa. Dito na ko na-realize mga kaigsuunan nga, ang attractive nga attitude, mao ang pagkamapayobsanon. Mao kanay mo dala sa kalalaki ngadto diha sa Ginoo. Dili kay maglinaparuhay mo diha, dili kay magpabarangay mong duha diha, mahimuot kay kung makadungog nga nay asawa gipabarangay ang bana. Apoy bana gipabarangay ang asawa. It's all about attitude. Submission is all about attitude. You submit because that's what God says in His Word. So that's what submission is all about. Amen ba mga kaigsunan? Sa tanang mga babae din, that's the command of God. You'll be better off
pahiluna ang imong pamilya, ang imong mga kabataan, kung ikaw mosunod sa balahang kasulatan nga nagsulti nga ang asawa has to submit to the husband. Alright. Humana mo mga asawa, adto na putas mga bana. Murag ni-light up ang mga naong sa mga asawa, ug ningon, ay, balos na punta. Husbands, love is the language. Love is the command for you. Can I hear an amen sa tanang mga husband din eh? Murag hinay ditong napita ba? Nabay mga husband dito? Kung hinay gani, kabalo na kaasawa unsay buhaton, kung tapad nimo siya, kanilang dapita ang pwede maka-amen siyang kusog. Kusgang amen nimo dia. Tanang mga bana, ingog amen. Praise God. Hey, there is no perfect husband. But we are called to be perfect husband. Not perfect, but perfect husband. What is perfect husband? Perfect husband is someone, a person appointed to a position of command, authority, or superintendence. That's a prefect. Sa mga schools, aduna niini, prefect of discipline. There's prefect. It's also true sa kaminyoon mga kaigsunan. The husband has to superintend. The husband has the authority. He has the command. This is God's command for him. He is the leader of the house. He is the one responsible for the success of the marriage and the family. For the family to be intact, that's the responsibility of the husband. Husbands, do you accept this? Dawaton ba nimo nga ikaw may responsable sa imong family? Amen gyud kay apoy do di na po pwede ilisan. Amen gyud. Daghang mga problema karon sa mga kaminyoon, mga kaigsunan. And you know why? Dako nga mga problema karon is tungod kay ang mga lalaki, they fail to step up as the leader of the house. They fail, ladies and gentlemen, na mo-step up sila nga sila ang mangulo sa ilahang mga panimalay. They are not setting, as an example sa ilahang mga panimalay as far as leadership is concerned. Ako'y gusto ipakita sa inyo. Mao ni mahitabo kung ang father is absent. Okay? Na mga absentee fathers. Now, bisan pa og ka ng mga labi nagagagmay pang mga bata. Ano yung problema? Tanawan ning usa ka statistics. Approximately, can you read it? Mabasa ba ninyo? All right. Approximately 18.2 to 25 million children in the U.S. About 1 in 4 live without biological step or adoptive father in the home. A figure that has tripled since 1960. This absence is linked to, to significant risks, including a 4 times higher risk of poverty. 4 times higher nga mapobre ang mga kabataan sa mga ginikanan nga wala ang tatay. Although this is a U.S. study, but I think this is true universally. 2 times higher risk of infant mortality. Siyempre walay support, emotionally distraught ang nanay, posible nga ang ilang mga baby, ilang mga is magka-problema tungod kay wala diha ang tatay, walay warmth sa family. Ang nanay is emotionally unstable tungod sa problema. Higher rates of behavioral emotional problems. Dali ma-depress, dali magka-problema, dali magkagubot dito sa ihang eskwelahan. Naasay mga behavioral problems. And kani ang pinakadelikado, increased likelihood of incarceration. Dali mapriso.
ma-involve sa mga bisyo, ma-involve sa mga drugs. Nga naman, walay tatay nga gagiya sa iyaha. Walay tatay nga disiplina sa iyaha. Walay tatay nga mentor. Walay tatay nga coach sa iyaha. Now, dili ba na pwede mahimo sa nanay? Yeah, mahimo sa nanay, but it is the father who is the appointed leader of the house. Iyahang trabaho na, akong trabaho na, o na ako mga anak niya to nagreklamo tungod kay ako yung gibutang sa akong kasing-kasing nga paggiya ni mga bata, so inigmata nila, gagmay pa sila, magsugod na kong sermon. Sugod na kong tudlo nila. Igsakay sa sakyanan, abang naa sila sa likod, hala, sige, anak, ayaw mo pagbinuang kong mga babae, tungod kay ang mga babae, dili sila mga object, dili sila mga gamit, nga imuhang inyuha lang kuan, ayaw gamita inyong pagkagwapo doy, sa binuang. Kay gawas nga magka-problema mo sa inyong kaminyoon, kining akong right hook kusog pa ni, makatilaw gid mo. Yeah. Naamoy makitaan nga kwarta sa inyong mga classmates, dili na inyuha, balo nila na, gihaguan sa nanay, sa tatay, iuli ninyo ng kwartaha kay dili na inyo. Malipay mo pero sila nagakaguol, kay nawala ilang kwarta, iuli ninyo ng kwartaha. Mo na nga pagkadagko nila mga kaigsunan, bisag dagko na sila and they took by heart everything that I have taught them. O niya, musugod na gani kog wali, labi nagnaasa sakinan, pwede maingon na ning akong kamanghuran siya nga, pang, pwede bag sa Domingo ra ka magwali kay maminaw mi? Look at Ephesians 5:23 to 26. The husband provides leadership to his wife the way Christ does to his church. Not by domineering, but by cherishing. Christ's love makes the church whole. His words evoke her beauty. Everything he does and says is designed to bring the best out of her, dressing her in dazzling white silk, radiant with holiness, and that is how husbands ought to love their wives. Seems to me that right leading is loving to the family and to the wives. So, let me show you how to love your wife. Walay amen sa mga wives? How to love your wife. This is for you, husband. Number one, you have to have a selfless love. What's that? Selfless love. Husbands, pagkaminyo nimo, you have to know and understand one thing. When you get married, you are giving up your right. Are you with me? You are giving up your right and your independence. Kung kaniadto daghang kag mga ulitaw pa ka, daghang kag mga barkada nga makasuroy-suroy ka, imong desisyon, asa ka mo adto, wala kay pananghiran, gawa siguro sa imong nanay o sa imong tatay. Pero sadang maminyo ka, kana nga right nagakagamay. Amen ba mga tatay? Nakakagamay ka na nga right. O na moingon ang tatay ko no may hari sa balay, pero ang nanay maoy mo tudlo sa hari. Maoy mo mando sa hari. So, nagakagamay ang imong katungod. Amen ba? The Bible says that as Christ loved the church, so the husband also would love his wife. Meaning that you give up whatever you have for the sake of your wife. It means that, listen mga bana o kamong mga musunuray pa sa pagkabana,
ang pasabot nini nga ikaw ang naa sa imong hunahuna mao ang utmost good sa imuhang asawa. Ang iyang highest good mao ang naa kanunay sa imong heart. Siya ang pinakauna sa imong mga priority sunod sa Ginoo. Mao kana ang selfless love. Amen ba? Mga asawa, mangutana ko, ang inyo bang mga bana, kamo ba ang pinakauna sa ilahang dughan? O kana, testamento na. Ang pupasabot nini mga kaigsuonan nga kung higugmaon nato ato mga asawa, i-anticipate nato og hibal-an ang ilahang mga needs. Amen? O sa ba ang mga needs sa mga asawa, daghang mga banaro, wag yung kabalo, idea unsay needs sa ilang mga asawa. Siguro pangutan-on ta mo, okay, na usa ka libo din ni karon, unsay pinakauna nga needs sa inyong asawa. Posibleng di magkadimawa nga atong tubag. Pero tagaan ta mo unsay mga needs sa asawa. Okay? Ready mga bana? Naba mo din mga kaigsunan o ako ang wala din? Okay. Number 1, needs sa asawa is what? Not security agency, but security. Kinahanglan sa asawa og security. In fact, matingala ka nga nung makakita ka o mga gwapa kayo nga mga babae o niya tapos ang ilang mga partner is di kayo. Dako ang tsansa nga kana nga lalaki is may stable nga trabaho, may negosyo, may kwarta. Dako ang tendency tungod kay numero 1 na sa pagkinahanglan sa mga babae. Kining security. Ang pasabot ana, kinahanglan sila og financial and relational security. O ni mga young people, ginaingnan ako nga, uy, ayaw sa mo in town pag uyab-uyab. Wa pa may mga buot. Dili pa na insakto inyong paghunahunaan ng mga butanga. Ako silang ginadasig nga ang pinakamaayo nga panahon nga mangita mo og inyong partner kanang makahuman mo sa inyong pag-eskwela o makakita mo og trabaho. Dako ang chance nga makakita mo og mas secure nga family kung may trabaho mong duha. Na unsaon man kay na in love lagi ko no, bahalag saging basta loving. O di na yelo ang mata? Na jaundice na kay puro ginamo saging regi kaon. Kanang bahalag saging basta labing kutob nas duha ka adlaw. Di na mo dugay. Kung naalan tayo record, ano po ni DSWD o po record niya na ba? Gusto lang ko makita ng record kanang mga nagminyo bitog 13, 14, 15, 16 anyos. Usahay mo ilo pa, mulayas pa, kay gipugnan kuno ang ilang nagabaha nga gugma sa mga ginikanan. Unya di ay kung sila-sila na, dito nila makita ang realidad sa kaminyoon, di ay nga kinahanglan ka mo bayad og mga bills, tubig, gas, bugas, gatas. Uguban pa, arkila sa balay. Unya, pwede naglabing-labing, mabayad ba ni mo na sa dasuriko? Ang problema, tungod kay kasagaran aning may inaning nga mga bata, naging una tungod kay wala nila makita sa family. Wala nila makita sa mama o sa asa. Wala sila gimentor sa ilang mga tatay. Mao na nga tudluan ninyo. You see, naagid sa mas dako nga chance nga mapahiluna ang atong mga family kung pailalom tas pulong sa Dios. So, husbands, ay tagtrabaho, Brad. I-provide ng pagkinahanglan sa imong asawa. Now, nakibalo ko, Kristohanon, dili man naingon nga mudiman o mauna, pero kinahanglan silang seguridad nga pagkaugma, naa sila lutuon. Na makabayad sa mga ingon ani. And here is a word from you, husband. If you take on this responsibility and with prayer, the Lord will provide that security for you and for your wife and for the entire family.
Because God that we're serving is a gracious God. He will provide for you. Amen ba? So seguridad mo na kinahanglan sa asawa. Tanawa ang imong asawa, so, wa man ka magsulti din, nga kinahanglan din mo ni. Number 2, o kani, bibo ni. Conversational support. Di pwedeng ang bana hilumon. Di pwedeng ang bana tabian. Ang ako mo pasabot, kinalang bana makigsulti siyang asawa. Kaya ang asawa, design sila to tat, 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 tat. Dahil nagsulting, ang asawa ko noon ay reserve nga 30,000 words a day. O niya, kung katong survey nga nag-ingon, nga ang bana ko noon makigsulti lang si asawa, 3 minutes lang kada adlaw? Straight 3 minutes kada adlaw? Yeah, mo na survey. 3 minutes lang kuno kada adlaw makigsulti ang bana, straight ha? Yung saon na lang nga, pagsugod pa lang istorya sa asawa, pila pa lang na, 50 pa lang ka words? Yung 30,000 ang iyang reserve. Masaon na lang na. Alright. It means she needs to be able to share her feelings. O, kita mo? O, yeah. Naanay mga nag-ano, tanawa lagi, ingnan ka. She needs to be able to share her feelings with her husband. And he will look at her in the eyes and listen and support her. Doon na yung sa kabana nga digid maminaw sa iyang asawa o habang asawa niya nagsulti sa iya mga giatubang anang adlaw, imbana ni uligi kas trabaho, milingkod lang, naghuwat sa sudan, nagbasa sa newspaper, niingon ng iyang asawa, dong, nabuak baya ang gripo ganiha og nagsig-agas ang tubig. Okay. Unya dong, imong anak bikat-kat sa sanga, nabali ang sanga, nahulog siya, nabali ito sa hospital ron. Okay. Dong, daghang kay tagbayron dong, putlo na natong suga. Okay. Kawala giga paminaw, kagasigta lang. Unya dong, katong nag-ayo ba sa gripo nga atong nagguba ba? Nahigugma man kunya dong, biyaan na ka na ko dong. Okay. You see, if daghang yung, kay balo ko nga, kini nakigsulti ninyo ng mga asawa. Daghang mga asawa karon frustrated tungod kay ang ilang bana, mga bana nga, okay. Dili man lang mo engage, dili man mo kikistorya. You see, kapoy ka ng trabaho. Kung ang imong wife is naalang sa balay, nasa balay ka ng housewife, mas kapoy na ka trabaho. Magsugod sila alas 3, o sa orasan nila sila magsugod og mata? Makatulog sila o sa alas 10. Wala man lang overtime. O niya nag-Valentine's, di pa i-appear sa couple's night. Wapay bulak, wapay kuan, iniguli, ang dala is listahan sa utang. Isa may di ma-frustrate nga asawa ni ana. Kinahanglan niya atong asawa nga iniguli na to, level 5 communication. Dahil, kumusta man kakaroon? Sa may gibati ni mo karon. Pero magbantay ka, pag sugod og sulti ana, hangtod na sa alas 10 sa gabi mo man. But you must listen. Husbands, woo, hello. Ako na-correct ko aning nga sermon kay ako'y tao nga mubo kay akong listening span. Pagka mubo sa akong listening span gyud. Mubo kay ko kanang listening span. Gusto na ko nga pagsulti kinalang may material o kanang may substance, otherwise mawala na ko. I have to train myself nga pagsulti ni siya, kinala ako mata na agad sa iya. Kanya may balaan po niya kung medyo na upos na akong pasensya kaya mag-ananan ako mata. Husbands, isa sa ilang need is conversational support. Makikistorya ka. I-promise na ko sa imo kung himuon ni mo ni, nindot kay lami mong kape. Walay man sa imong puti nga sinina. Wala mo idea unsaon pagparehistro sa asawa sa ilahang protesta batok nimo. Sunog imong
sudan, parat kaayo imuhang sudan, ug uban pang mga pagprotesta. Aron maminaw lang ka. Kinahanglan sila conversational support. Amen ba, mga bana? Alright. Saray kusog ang amen. God bless you, brother. Sunod, affection. Kani, kuwang daghang mga lalaki nga kuwang ini. Kaya ang hunahuna sa lalaki, maulagi na ingon nila, giabrihan ko ng ulo sa lalaki, gitanaon sa sulod, tulo kabutang ang sulod sa ulo sa lalaki. Sex, sex, og sex. Ang hunahuna sa mga lalaki, when it comes to affection, sex dayon. O na sa mga lalaki, inanapod ang wiring sa mga lalaki. Pero sa mga babae, dili. Na-information ako sa inyo mga bana, ang mga babae, mabuhi sila bisan walay sex sa tibuok nilang kinabuhi. Ang ubang mga mata sa hasban na siga, ha? Tinuod na. They can survive without sex. But what they need and what they like and what they love is hugging, affection, caresses. Kanang imo hikap-hikapon ng iyang buhok. Hilot-hiloton ng iyang ganahan sila ipamper. Kanang kalinturahon, pananglitan. Dito sa bed, imong dalan og pagkaon nimo. Tagaan nimo, importante kayo, butangan nimo og orange. Daghang wa kasabot ang mga batan-o wala kasabot nga. Importante sa kalintura ang orange. Mao ni kinahanglan sa mga asawa. Holding hands. O kita mo, mga asawa, holding hands. Agbayan mo siya. Naampo iban mga bana nga pag maadto na ganigmol, ang asawa in town, tuwa dito sa 2 kilometro ang gilayon. Nag-una-una naman eh. Ganahan na sila. Ganahan na sila ipaila nimo sila sa ilang mga imong friends. Ganahan na silang importante sila sa imuha. Amin ba mga bana? Ay kaupat, significance. O sa man yung significance? She needs to know you value her. And she is important to you. Kinahanglan niya nga mahibalan nga importante siya sa imuha, mga bana. Okay? Nga gi-value nimo siya, importante siya. Ikaduha, sacrificial love. John 15:13 says, greater love has no one than this, that he lays down his life for his friends. Did you see that? Jesus laid down his life for his friends. The husband also has to lay his life down for his wife, for his family. Your dearest friend is your wife and your children. Are you listening? It means that husbands, your wives should come first in your order of priority. Because you see, sa sinugdanan pa lang mga kaigsunan, it was marriage first. Ang nauna mga kaigsunan is Adam and Eve. They were married in the Garden of Eden. It's important to God. Marriage is God's priority. Are you listening? Before churches, marriage. Before children, marriage. Before nations, marriage. Before the church, marriage. That's how important marriage is before God. Mao na nga ang mga lalaki, kitang mga asawa sab, importante gyud ang kaminyoon sa pagpalig-on diha kaninyo. If it was the priority of God, it should be your priority as well to strengthen your marriage. Starting with making your wife your priority. Amen? Number 3, sanctifying love. This is how you show your love. First, selfless love. Second is what? Sacrificial love. Third is sanctifying love. This is very important because this is very spiritual. When you love your wife as Jesus loved the church, you are sanctifying your wife.
you're purifying her. Your unselfish love will make her inwardly beautiful and spiritual. That's what will happen. When you love her with all of your heart, when you do that, you are making your wife inwardly and outwardly beautiful. The Bible says that Jesus is a prophet, priest, and king for us. Husbands, we must also become prophet, priest, and king for our families. What is a prophet? Prophet, teach them the Word of God. You teach your wife the Word of God. You don't have to be Bible expert to teach them, your family, your children. That's our duty, husbands. Priest, lead them in worship. Kita may mugiya nila sa pagsimba. Kita may mugiya kanila sa pagdaig sa Ginoo. Sa atong mga praise and worship, kita may sa panimalay, sa atong devotion, kita may mo-guide sa ilaha, mga kaigsuunan sa pagsimba. How about king? We provide protection and security for the wife and for the family. And when you do that, you are sanctifying. You are leading them closer to the Lord when you do that. In conclusion, mga kaigsunan, karon ang atong kultura, una importante yun yung mga kaminyoon. Importante ka na ako ang kaminyoon, mga kaigsunan. Kaya ang atong kultura karon tanawa. Kasi tagtanawan ng mga artista nga muambak lang from one relationship to another, from one marriage to another, and usahay dili gan sila makigminyo. Para nila, what's the point of, being married? Para nila ang pag-ambak-ambak sa relationship, mura lang ilisog, sinina ba? Go through. Pero ladies and gentlemen, before the eyes of God, nothing is more important than marriage. Nothing is more important than you staying married for the woman that He gave to you. Importante kaya na. So, kinsa sa inyo dinhi ang naminyo na for the last 30 or 50 years? Raise your hands. 30 to 50 years. Come on, naminyo, nag-30 nga to 50 katuig, patas kamot. Pwede ba natong palakpakan, mga kaigsunan? They're showing a perfect example of what marriage is all about. Sa diha nga si Dietrich Bonhoeffer, usa sa German pastor during sa time ni Hitler, gipriso siya sa concentration camp. He received a letter from a woman contemplating to get married. He said, "What advice will you give to me? I'm about to be married." This is what Bonhoeffer wrote. Ingon niya, "Is there anything more beautiful in life than a young couple clasping hands and pure hearts in the path of marriage? Can there be anything more beautiful than young love? Yes, there is a more beautiful thing. It is the spectacle of an old man and an old woman finishing their journey together on that path." Kulang na. Their hands are gnarled, but still clasped. Their faces are seamed, but still radiant. Their hearts are physically bowed and tired, but still strong with love and devotion for one another. Yes, there is a more beautiful thing than young love, old love. A love that says we'll be together for the rest of our lives. Why? Because God has made them to be strong together. So what's this equation of a strong marriage? This equation of a strong marriage is this: submit and plus love equals marriage made in heaven. Amen. And this is marriage in the eyes of God. I'd like to challenge you, kamong mga minyo dinhi, kung doon ay mga problema, kung naay mga problema sa inyong mga kaminyoon karon, chances are there is a violation of these two commands for the wife to submit and the husband to love. Doon ay violation ni Ana. Come together, talk together, so that the Lord, the Holy Spirit will give you wisdom and understanding unsa ang pagpahiluna sa inyong mga kaminyo. Amen.
Manindog ang tanan ug mag-ampo kita. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Kung uban nimo ang imong wife dinhi, I want you to hold hands together. Ang imong wife, hold hands together. Can I ask my wife to come here? Oh, hallelujah. Hold your the hands of your wife, the hands of your husband. Uniti sila. Let's commit ourselves to the Lord this morning. Hallelujah. 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 Oh, blessed of marriage, God the Father, to you we owe, Lord, the strength of our marriages. The strength, Lord, of our union comes from you alone. We will fail without you, Lord. It is you who restores our marriages. Lord, kung doon na naadini karon, ang ilang mga kaminyoon is in shambles. Ang ilang mga kaminyoon asa problema. Ang ilang mga kaminyoon is being challenged, Lord, God, by disobedience sa imong pulong. Dalha sila balik diya sa imong pulong, Ginoo. Kaya ang imong pulong may nag-aayo sa among mga kaminyoon. Tabangi kami nga mo commit, Ginoo, sa mga asawa. Lord, mo commit sila nga mo submit sa ilahang mga bana. Kaya mao ka na ang imong tuyo, mao ka na ang imong leadership, Lord God, nga gitudlo ka namo. Nga mga asawa mo submit sa ilang mga bana. O usablod ang mga bana, Lord, to love their wives. Not a feeling kind of love, but Lord, an intentional love. And a decision, a choice every single day. Lord, nga ang asawa, maugyod ang higugmaon, labaw sa iyang kinabuhi. Nga siya ang priority. Siya, Lord, ang una sa among mga kinabuhi. Salamat, Lord, nga imong ayuhon ang mga kaminyoon nga naa sa problema karon. Kaminyoon nga naa, Ginoo, sa kagubot, Ginoo. Lord, ikaw ang Dios nga mag-restore kanila. Salamat, Ginoo, sa imong pagkabuhaton. Karong buntaga among gitugyan kanimo. Og Lord, nakabalo ko nga sa pagpamauli, Ginoo, adunay dagko nga butang himuon nimo sa among mga kaminyoon. Adunay mga pag-ayo, Lord, pag-restore og pag-heal nimo sa among mga kaminyoon. Daghang salamat. Kanimo ang dungog himaya, gipiyal namo kanimo ang tanang kaminyoon nini sa Bethel Community Church. Dalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Atong palakpakan atong buhi nga Dios. Praise the Lord.